oras po na ito na magsasalita sa ating makalagitnaan si Brother Ruel Francisco. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buong buhay. Gusto ko lang pong magpapa-testify sa kabutihan ng Lord na po. Good morning! Hi, good morning. How are you, Miss Sunshine? Me, I'm fine. I'm good. Vamos a cantar una canción, porque hoy domingo. Demo gracias sa Señor, demo gracias. Ako na lang ang kakanta. Ulit, take two. Demo gracias sa Señor, demo... Paano ba? No se come cuando se va a la iglesia. Perdóname. Wala na akong gana. Okay, Todo paano? el mundo va a la iglesia con hambre para pedir ayuda a Cristo. Amén. Ay, dañame. Demo gracias al Señor, demo gracias al Señor. En 7 días de la semana. Amén. Un solo día para Dios. Un santo domingo como hoy. Demo gracias al Señor, demo gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demo gracias al Señor. Mañana las alas cantamos. Alabanzas a Cristo Salvador. Amén. Tu hermano portero canta las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos Alabanza gracias. a Dios. Amén. Al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Yo no sé la vida Señor. quién lo quiere a Dios. Yo sí quiero a Dios mucho. Amén. Porque Dios me da pan, me da yuca, me da pampota, me Es da la verdad. hierro, me da vida, me da salud, me da todo. Amén, Señor. Amén. Jesús, amén. Amen. Salamat po mga Sir, kababayan ko. Janet. Magandang umaga. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. At ngayong araw po ay tayo isasamba sa ating Panginoong Jesus. Papunta po tayo at anniversary po ng JIL Nueva Ecija. At tayo ay aatin kasama ang Matinga Family. So nandito na po tayo sa venue, sa malapit po. At medyo maaga pa. Asa na yung iba? Tayo ay nangunguna. Nangunguna na tayo kayong pogi. Medyo maaga po tayo mga kababayan ko. Tayo ay ayun si Ram. Ang laki na ng anak ni Pastor Ramiro. Siguro tayo ay mag-start na. Medyo mainit. Let's go. Pasok. Ang gaganda, ang popogi, wow. Ang bintalabyo. Nena. Maraming salamat sa inyong pagpapagal at ginagawa para sa Panginoon. Of course, congratulations to all the pastors, leaders, workers, volunteers, and even members of JIL Nueva Ecija. On behalf of Brother Eddie and our whole family, we are celebrating and thanking God for His faithfulness for 39 years dyan po sa JIL Nueva Ecija. Ang inyong pong theme is Only Jesus. Wow, what a beautiful theme. Sabi ko, Only Jesus, the answer for the world today. Praise the Lord. Sabi nga po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, he will not perish, but have an everlasting life. Ng Panginoon ng araw po na ito. Una po sa lahat ay happy victorious 39th anniversary po for JIL Nueva Ecija. Hallelujah! Talaga po, dito muna po tayo sa gilid. Ano po, unless po gusto niyo po munang magbilad. Pero dito po muna tayo. Pero wala pong makapipigil sa atin ngayong umagang ito upang tayo po magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pwede po bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Maraming salamat po Diyos. Hallelujah. Jesus,
Hallelujah! Yung palakpak po na para sa Diyos. Praise God, praise God, praise God. Happy 39th anniversary JIL Nueva Ecija. At naniniwala ho tayo na ang Diyos ng nalumikha ng langit at lupa, ang Diyos ng kahapon, ang Diyos ng darating, at ang Diyos ngayon ay hindi nagbabago magpakailanman. At naniniwala tayo na ang Panginoon na siyang nagtatakda ng buhay ng bawat isa ay mayroong napakalaking inihahanda na regalo sa bawat isa po sa atin. Sino po naniniwala na tatanggap po ng regalo ngayong pong umaga? Amen po ba? Sige, kung naniniwala tayo, bigyan natin muli ng malakas na palakpak ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Alam ko po, kanina pa lamang ay excited na po ang bawat isa at naniniwala. Why Jesus is the author of our salvation? Because Jesus Himself is the eternal life. In 1 John chapter 5, verse 9 to 12, since we believe human testimony, surely we can believe the greater testimony that comes from God. And God has testified about His Son. Ano po yung pinapatotoo ng Diyos mismo patungkol sa kanyang anak? And sabi ng verse 10, all who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Tayo po ay makakarinig ng isa pong mensahe mula po sa ating panauhin. Praise the Lord, napakilala na po siya kanina, pero pakilala ka na po ulit para maalala po ninyo. Praise the Lord. Ang ating pong panauhin sa oras po na ito na magsasalita sa ating makalagitnaan si Brother Ruel Francisco. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanya pong buhay. Praise God! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Inaantok na yata ang lahat gusto ko lang pong mag-testify sa kabutihan ng Lord. Ako po, ang dami Kung sa hindi mo nakakilala, ako po si Kuya Raul ng Pinoy in Equatorial Guinea. So isa po tayong vlogger na dinala ng Lord sa Africa. Naku, sa hindi ko nakakilala sa atin, iba rin po yung pinagdaanan natin sa Africa. Sabi ko nga po, lahat na yata ng matinding pinagdaanan, napagdaanan ko. Alam niyo po, 8 years ago, alam niyo po ako hindi ko alam bakit ako napunta sa Africa. Ang tagal na po ng panahon na yun at dati nagsiserve tayo sa Lord dito sa San Isidro, sa JIL at bigla na lang tayong napunta ng abroad na hindi natin inaasahan. At ang bansa sa Africa, sa Equatorial Guinea, ay talagang mahirap yung bansa na yun. So, during pandemic, mga kapatid, ay parang hopeless na kami, wala na kaming pag-asa. Kasi alam nyo, hindi kami makauwi. Almost ilang years kami hindi makauwi kasi walang flight. Ganun po. At isang araw ay parang naiisip ko na mag-vlog. So, habang ako ay nasa may paseo o yung malapit sa dagat nila. Kasi sa Equatorial Guinea, malapit lang yung dagat at bundok sa lugar namin. So, naglalakad lang kami ganyan. And then, hindi pa ako nagbablog noon, hindi pa ako nagbibideo-video. Tapos, alam niyo mga kapatid, that time, nakita ko maraming bata, mga Afrikano, na nasa may parke, na naglalaro. So, ginawa ko, bumili ko ng sangkaterbang tinapay. Sangkaterbang tinapay yun. Tapos, alam niyo na, alaala ko na that time, matagal na, 5 years ago. Habang namimigay ako ng tinapay, binidyo ko. Ayan, binidyo ko ng ganyan. Sabi ko, andito ako sa Equatorial Guinea. Hindi ako marunong mag-vlog noon. Hindi ako marunong mag-vlog. Tapos, that time, sabi ko, ito ako sa Equatorial Guinea, at po mga bata, mga Afrikano. Yan po, bunta yung tinapay para sa kanya, ganyan.
So, hindi pa man tayo nagpa-vlog na nagagawa naman natin yun. Bibili tayo ng pagkain, nagpipiding program tayo, yan, yung mga yan. Pero one time, nung dumating yung pandemic na yun, napakahirap kasi ang tanong ko agad, makakauwi pa ba ako ng Pilipinas? Yun ang tanong ko, makakauwi pa ba ako ng Pilipinas nito? Sa Equatorial Guinea pala, sa Africa. Ilan na kami Pilipino, wala pang 1,000. So halos sa ating mga Pilipino doon magkakilala. And then one time na nag-start ako mag-vlog noon. And then, one time ay nagtanong ako, Lord, sabi ko, bakit ba dinala mo ako sa bansa na ito? Kasi pandemic yun eh. Tapos bakit ba ganito yung na-experience ko na dinala mo ako sa bansa na mahirap? Tapos pagkatapos yung family ko hindi ko nakikita, ganyan. And then one time habang nagpapapiding program tayo doon, hindi ko may intention about vlogging merong income doon, may kita, ganyan. E di after noon, ang follower ko is 100. Family ko lang. Actually nagbalag ako para para makita lang ng family ko ano ginagawa ko dito sa Africa. Doon sa Africa. And then one time, nakita ko yun sa may YouTube channel ko. Sabi ko, bakit nag-1,000? Tapos, ilang days lang, naging 10,000 yung follower. Tapos, ayun, naging 20,000, 30,000, ganyan. Tapos, nung nag-90,000, ang dami nang nanonood na Pilipino. Di kinontak na ako ng GMA. Ayan, napalabas tayo sa brigada, sa Mars Pamor, sa ating kaya natin to. And then yung huli nga kay Karen Davila, sa Karen Davila Vlog. So, through social media, akala ko okay na eh, kasi kumikita eh. Na kumikita ako, nakakatulong pa ako, yun yung sa akin eh. Pero hindi pala, doon pala mag-start yung battle sa buhay ko. Through social media, naranasan ko na umiiyak ako kasi binabash ako, hindi ako sanay eh. Siyempre bago lang. Bago ako that time may umabot ang 100,000 subscriber, hanggang sa naghalos ng kalahating milyon, ngayon magsi-600,000 na. So sabi ko sa Lord, deserve ko ba ito na ibabash ako sa kabila ng pagtulong ko sa mga Afrikano? Na sabi, ginagamit ko sila, mga ganyan. So, ang inano sa akin ng Lord, sa puso ko, na anak, dinala kita dyan para maging, yan ang maging ministry mo. Kasi pinagpipray ko, Lord, ano ang ministry ko dito sa Africa? Dry na dry ako, sabi ko, hirap na hirap ako kasi emotionally tsaka spiritually, hindi ako okay eh. And then, habang pinaintindi sa akin ng Lord, diyan ka muna, tumulong ka para sa mga kapwa nating mga Afrikano. And then later on, na-realize ko na, siguro ito pinapagawa ng Lord sa akin. And then, uwi na ako ng Pilipinas. Sabi ko, Lord, ayoko na. Okay na ako dito. Okay na ako nung ng Pilipinas para mag-for good. So, meron ako nakilala isang pamilya, yan mga Afrikano. Si Chamame, si Nisma, ayan, yung mga Afrikano natin, dinala natin dito sa Pilipinas. Naging kaibigan ko, halos parang best friend ko yan, yung Afrikano na yun. And then, umuwi sila para makapag-aral dito. So, ayan, sabi, dalawang anak ko. Pero nung umuwi sila, naging 7. Naging 7 kasi pinag-aaral natin sila. And then, naibigay natin yung the best na gusto ng Lord para sa kanila. So, right now, nag-aaral sila sa Wesleyan University, Philippines. Hindi lang yon, yung paghihirap kasi nila, parang nakat na doon sa Equatorial Guinea. So, right now, ay nag-a-adjust sila dito sa Pilipinas. Siyempre, iba yung kultura natin. And then, mabuti ang Lord kasi sa buhay nila na alam niyo na parang walang pag-asa eh. Wala nang pag-asa. Diyan mamamatay na kayo mahirap. Wala, alam, tutulong sa inyo. Hindi gobyerno, hindi tutulungan kayo. Hindi kayo tutulungan, ganyan. Kasi ibang bansa nga, ibang presidente, pangulo nila. So, ayun, parang sa ano ko na, wala nang pag-asa yung pamilya na to. Wala nang pag-asa yung mga bansa na to. So, one time, sabi ng Lord sa akin, anak, tulungan mo sila makauwi ng Pilipinas. And then, ayun, sa biyaya ng Lord, nakauwi kami dito sa Pilipinas 7 months ago.
Hindi rin madali sa airport kasi syempre sa airport maraming mga tanong-tanong yan. 2 hours kami na interrogate ng mga immigration officer. And then yan, pag uwi nila dito, doon na nagsisimula ang hirap. Akala ko okay eh, pero hindi pala. Kasi pag uwi nila dito, doon, yung pag-a-adjust, doon na mahirap. Iba yung nakasanayan nilang bansa, iba yung ugali nila, iba yung ano. Pero dahil nga sa kabutihan ng Lord, unti-unti ay tinuturuan tayo na magtiyaga para sa kinabukasan nila. Ayun, masarap na makita o masaya na makita na meron tayong nabagong ibang tao. Pero hindi lang pala yun eh. Dapat natin maunawaan na walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon na kung ikaw ay nahihirapan o may sitwasyon ka na hindi okay, hindi yung permanente, hindi yun eh. Ang gusto ng Lord, matuto tayo sa lahat ng ating ginagawa o matuto tayo sa ating mga pagkakamali. And then syempre, ang gusto ng Panginoon ay isipin natin na lahat ng ating pagsubok ay may solusyon. So, pinakamaganda natin gawin ay lagi tayong manalangin at isipin natin na walang imposible sa panahon noon basta ikaw ay tapat at ginagawa mo yung bagay na gusto niya. Amen po ba? Amen. So, yun lang po at I pray po sa lahat po ng nandito, sa mga kapatid natin dyan, I pray na alam ko, yung iba dyan, may mga battle sa buhay. Iba lang ang sitwasyon, pero parehas lang na pagsubok. Huwag tayong manginawang magdasal, manalangin, tumawag sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa ating si Jesus lang ang way, di ba? Para sa ating kaligtasan. So, ayun po, yun lamang po at sa Lord po ang lahat ng papuri. God be all the glory. May pasopas. Okay naman ba yun? Sarap-sarap. Wala ka kaya lima, oh. Ang sopi, oh. Sa mame! Sa mame! Diyos te bendiga! Amen. Amen! Ayan na po. Kumakain sila ng Pinoy sopas. Jesus,